Isang matandang lalaki ang may hawak na kutsilyo, may ginagawa. Sinabi niya, pagkatapos ay lumingon at nagpatuloy, hindi masama ang iyong kakayahan. Mula ngayon, opisyal ka ng aking disipulo sa pagpasok. Pagkaraan ng ilang panahon, sa hindi malamang dahilan, si ay nakaupong umiiyak sa ilalim ng isang talon. Ang tubig sa paligid ay nagyelo dahil sa kanya. Lumapit ang kanyang guro at nagtanong, sabihin mo sa akin, ano ang nais mong pag-aralan? May mga bakas ng yelo sa katawan ni Triulan Tuyet sa sandaling iyon. Tapat siyang sumagot sa tanong ng kanyang guro, sibat. Nais kong pag-aralan ang teknik sa sibat ng guro. Dahil ang guro ang pinakamagaling sa daan ng sibat. Ang guro ang nag-iisang nakaunawa sa ikalimang antas ng sining ng sibat sa base 1359. Nang marinig ang mga salitang ito, tumawa ng malakas ang matandang lalaki, hahaha. Pagkaraan ng ilang panahon, nakatayo si Triulan Tuyet sa mataas na lugar. Sa ibaba ay mga sigawan ng papuri mula sa mga tao, Grandmaster. Nalampasan na niya ang antas ng Grandmaster. Isang 17 taong gulang na Grandmaster. Maaari siyang umasang maabot ang rank 10 sa kanyang buhay. Mayroon na naman tayong isang henyo sa martial arts na nasa antas ng Grandmaster sa base 1359. Lumingon si Triulan Tuyet at tumawag, Guro. Yumuko ang guro at sinabi, kulang ka pa rin. Ang iyong kaluluwa ng ibong yelo ay hindi pa nakakawala mula sa daloy ng yelo. Pagkaraan ng ilang panahon, si Triulan Tuyet ay nakaupong nagsasanay sa kanyang silid. Biglang bumukas ang pinto, may isang kamay na pumasok. Nagulat lumingon at nagtanong, sino yan? Isang lalaki, na may dugo pa sa bibig at punit-punit ang damit, ang nagsalita, ang residential area ng base ay nawasak na. Patuloy ka pa ring nagsasanay dito? Ang puso mo ba, ang dugo mo, lahat ba yan gawa sa yelo? Nang marinig ang mga salita ng lalaki, nagulat patay na siguro? Siguro rin ay isang baliw. Bago siya umalis, nagbilin siyang huwag kang istorbohin. Ganoon ba? Naging matalim ang tingin ni, bamulong siya, patay na siguro. Kung gayon, mamamatay na rin akong kasama ni Guro. Sayang, hindi ko man lang naipabatid kay Guro na ang aking kaluluwa ng ibong yelo ay kalalabas lang mula sa daloy ng yelo. Si Fang Ping ngayon ay napahawak sa ulo sa sakit, ang mukha ay puno ng pawis. Hindi niya makayanan ng sakit at napasigaw. Sinundan ito ng paghingal. Bamulong si Fang Ping, sibat. Teknik sa sibat, daan ng sibat. Kailanman ay hindi pa ako nakakuha ng ganito kadal-isay na alaala. Karamihan ay mga alaalang may kinalaman sa sibat. Agad na ikinuyom ni Fang Ping ang kamao, determinado. Ang kayamanan sa martial arts ni Triulan Tuyet ay talagang napakalaking pakinabang sa aking pag-unlad. Ang aking teknik sa sibat ay nasa antas na ng pagpasok sa detalye, ngunit pagkatapos makuha ang ganito kadal-isay na alaala sa martial arts, na parang daloy ng yelo, nalampasan ko na ang antas ng kontrol at umabot sa isang bago at mas mataas na antas ang ika-4 na antas ng sining ng sibat. Sa harap ni Fang Ping ngayon ay lumitaw ang mga imahe ni Triulan Tuyet. Nagpatuloy siya sa pag-iisip, kahit sa mga Grandmaster, mayroon pa ring pagkakaiba. Kung ang alaala niya ay parang putik na puno ng dumi, ang alaala niya ay parang isang malinaw na kristal ng yelo. Bagamat siya ay umabot lamang sa rank 7 ng mamatay, tiyak na siya ay isang tunay na henyo sa martial arts. Maaaring kaya niyang makipagsabayan kahit sa rank 8, mas malakas kaysa kay ng maraming beses. Pagkatapos mag-isip, may naalala si Fang Ping at lumingon sa isang tabi, bamulong, kahit siya ay nag-iwan ng isang pangunahing kakayahan ng Grandmaster. Siya ay 10 beses na mas malakas kaysa kay, ang kanyang kalooban ng martial arts ay 10 beses ding mas malakas. Imposibleng wala siyang iniwang pangunahing kakayahan ng Grandmaster. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip at paghahanap, isang bola ng yelo ang lumitaw sa harap ni Fang Ping. Tuwang-tuwa si Fang Ping, nahanap ko na. Ito ang sentro ng alaala ni. Ang bakas ng kalooban ng Grandmaster. Iniabot ni Fang Ping ang kamay para kunin ang bola. Bigla itong nabasag. Pagkatapos, isang malakas na liwanag ang kumalat at lumipad patungo kay Fang Ping. Nanlaki ang mga mata ni Fang Ping habang nakatitig. Naiintindihan ko na.
Ito pala ang kaluluwa ng ibong yelo ni? Biglang lumitaw ang sibat ni Triolan Tuyet. Agad itong hinawakan ni Fang Ping. Lumitaw ang ibong yelo na may nagliliyab na mga mata. Ang isang hampas na ito ay tinatawag na sibat ng piitang yelo. Ang isang hampas na ito ay kayang pumutol kahit ng isang Great Grandmaster. Kung saan lumilipad ang ibong yelo, nagyayelo ang nasa ibaba. Sa panaginip kinabukasan, nakita ni Fang Ping ang ilang napakahalagang impormasyon, rank 10 martial artist. Dalubhasa sa daan ng sibat na lubhang malalim. Lumikha ng sibat ng piitang yelo. Namatay sa labanan sa base 1359. Rank 7 martial artist. Henyo sa sining ng sibat. Disipulo ni. Namatay. Sa labanan sa base 1359. Sa sandaling ito, naunawaan na ni Fang Ping ang lahat. Kaya pala, ang matandang iyon ay isang rank 10 na eksperto pala. Napakalakas ng sibat ng piitang yelo, pero hindi pa rin ito isinama sa proyektong Ho-Chung. Gaano pa kaya kalakas ang mga teknik sa sibat na isinama sa proyektong Ho-Chung? Pagkatapos ng sandaling pananabik, naramdaman ni Fang Ping na may mali. Pumikit siya at nag-concentrate sa pag-iisip. Hindi tama. Sabay-sabay na pagsasanay ng 3 teknik sa antas 11, ang aking enerhiya ay halos umabot na sa limitasyon. Tutal, ang aking likas na talento sa martial arts ay hindi naman talaga ganoon kalakas. Lahat ng ito ay dahil sa naipon na karanasan sa loob ng 10,000 taon kaya umabot ako sa kasalukuyang antas. Siyempre, kailangan kong maranasan ito ng paisa-isa. Ngunit hindi kailangang ganito sa mga martial skill. Ang espasyo ng panaginip ay isang walang katapusang kayamanan para sa akin. Ang kailangan kong gawin ay, sa pamamagitan ng pagpatay sa mga napakalakas na individual na ito, ay perpektong manahin ang kanilang mga kakayahan, tulad ni susunod na target, patayin si. Hindi masyadong mahirap, bagamat ang kanyang alaala sa martial arts ay halos ang pinakamalakas na umiiral. Ngunit ang lokasyon niya ay nasa pinakasentro ng base. Nararamdaman ko na mayroong hindi mabilang na nakakatakot na aura doon na nagpapanginig sa akin. Masyadong mapanganib, malayo pa ang kailangan kong lakbayin. Bigla, sa sandaling ito, ang buong katawan ni Fang Ping ay naging mainit sa isang panig at malamig sa kabila. Napahawak si Fang Ping sa dibdib sa sakit, sumisigaw, ito, ang aking mga kalooban ng Grandmaster ay nag-uumpugan sa isa't isa. Nagngalit ang mga ngipin ni Fang Ping, sinusubukang tiisin. Anong nangyayari? Sa loob ng teknik sa pag-visualize ng kristal ni Fang Ping, may 2 puwersa ang nagbabanggaan, isang puwersang apoy at isang puwersang yelo. Mabilis na na-realize ni Fang Ping, ang kalooban ng Grandmaster ni, ang kalooban niya ay yelo. Ang kalooban ng Grandmaster ni ay apoy. Ang yelo at apoy ay hindi magkasundo. Kung hindi ito maayos na mahahawakan, guguho ang katawan ko. Anong gagawin ko ngayon? Habang sumasakit ang ulo sa pag-iisip, sa kanyang pagkagulat, ang 2 puwersa ay hinihigop papasok sa isipan, sa visualization, ni Fang Ping. Pagkaraan ng ilang sandali, ganap na itong nahigop. Ito ang anyo ng bato ng gininto ang liwanag sa teknik sa pag-visualize ng kristal. Lumalabas na kaya nitong sumipsip ng kalooban ng Grandmaster? Nakaligtas ako. Kung mabubuo ko ng kumpleto ang figure ng tao, ayon sa Kim Ju Thatch, ilang kalooban ng Grandmaster kaya ang maaaring lamanin ng aking katawan? Siguro, mas marami, mas mabuti. Sa sandaling ito, ini-imagine ni Fang Ping ang maraming simbolo ng kalooban ng Grandmaster. Ikinuyom ni Fang Ping ang kamao, nasa sabik. Teka! Kung gayon, ang aking kalooban ng Grandmaster, hindi ba't ito ang magiging sukdulang kalooban na pinagsama-sama mula sa maraming eksperto? Ang 10 direksyon ng martial arts, bawat antas ay nagsasalansan, bawat hakbang ay pasulong, para makamit ang perfection. Ako ang magiging walang kapantay. Pagkatapos maramdaman ng Vice-Presidente ang pananabik kay Fang Ping, ngayon naman ay ang lalaking may kahel na buhok, ang tinamaan ng sipa ni Fang Ping sa gate, at ang kasama nito sa likod ang mukhang nasa panganib mula kay Fang Ping. Namumutla ang kanilang mga mata, basang-basa ng pawis dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Bumulong si Fang Ping, bakit ganito?
Iniisip ko palang kung kikilos ba ako o hindi, tapos na agad. Tinapakan ni Fang Ping ang ulo ng isa, si Wu Fan, nakaramdam ito ng matinding presyon, nahihilo, at umiikot ang paningin. Ang natira naman, ang lalaking may kahel na buhok, ay tulala, pautal-yutal na nagsabi, ang laban ng mga mandirigma, ay bigo na, sa sandaling ito, napakaastig ni Fang Ping na may matalim na tingin. Sa mata ng lalaki, si Fang Ping ay parang isang walang ulong hari ng demonyo na may hawak na napakalaking espada. Tila namatay siya sa kinatatayuan, natigilan. Lumapit si Fang Ping sa harap niya, kumaway-kaway ng kamay, ngunit nanatili itong naninigas at tulala. Tinawag pa siya ni Fang Ping, "Hoy." Naisip ni Fang Ping, bakit siya natigilan ng ganito? Kailangan pa ba ng isang pamilyar na linya mula sa anime? Umalingaw-ngaw ang boses ni Fang Ping sa tainga niya, nakatayo ka na pala? Samantala, ang mukha ng lalaking may kahel na buhok ay namumula at hirap na parang dumudumi na may almoranas. Pagkatapos ay umiling-iling siya ng sunod-sunod, ipinapahiwatig na hindi. Bigla, nang laming-galinggi siya, nakakita siya ng upuan sa likod. May naisip siya, agad siyang umupo at nagmamadaling sumagot, wala po. Talagang wala. Nakaupo lang ako dito mula pa kanina. Habang ginagawa ito, napakatensyonado siya, nagmamadaling umupo baka mahuli at masuntok pa ni Fang Ping. Nagpakita si Fang Ping ng napakapalakaibigang mukha, bumubulong, ay, sige na nga. Hindi naman kawalan ng isang tulad mo. Ngunit sinampal niya ang ulo ng lalaki. Tanging nasalo lang ng lalaki ang sampal na ito, paano pa siya makakailag? Pagkatapos, bumalik ang malamig niyang ekspresyon, lumingon sa likuran at sinabi, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ang mga estudyante sa likuran ay labis na natakot at tumahimik na parang mga tupa. Nagpatuloy ang boses ni Fang Ping, sayang. Kayo ang hindi sumamantala sa pagkakataon. Pagkatapos, itinuro ni Fang Ping ang sahig at malakas na sinabi, kapag nagising ang mga ito, sabihin niyo sa kanila, sa susunod, huwag na silang tatakbo sa harap ko at magpapasikat pa. Naiintindihan niyo? Agad na tumango ang mga estudyante sa likuran, nauutal, naiintindihan. Naiintindihan po namin. Pagkatapos, isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Fang Ping. Lumingon siya sa vice-presidente, ang aking talumpati bilang kinatawan ng mga bagong estudyante ay tapos na po. Pagkatapos, ngumiti ulit siya ng tuso at tinanong ang vice-presidente, ano po sa tingin ninyo? Ayos lang po ba? Ang vice-presidente ay labis na nasiyahan sa debo na ito ni Fang Ping at napabulalas, ayos. Ayos, napakagaling. Hindi may tago ng vice-presidente ang kanyang kasab-ikan, ngumiti siya ng napakalapad. Pagkatapos ay nag-utos siya, ilang estudyante ang may iwan para maglinis ng auditorium. Ang mga kailangang dalhin sa klinik. Ang iba, maaari nang umalis. Napakabilis, ang video ni Fang Ping ay nai-upload na online. Ang opening ceremony ng ika-57 batch ng MCMAU ay nagtapos ng perpekto. Isang tao laban sa daan-daan, dinami na ang rangkang ng mga bagong estudyante. Ang mga editor ng video ay hindi nakalimutang magkomento, astig na pagkaka-edit. Pinakamalakas na bagong estudyante sa kasaysayan. Sa video, si Fang Ping ay inedit na parang isang demonyo sa harap ng mga luma at bagong estudyante, inilalantad ang kanyang buong lakas. Pinakamagaling na estudyante ng MCMAU, sa ikalawang araw pa lang, hinamak ang rangkang ng mga dating estudyante. Kung tamad ka pa, magsikap ka na. Rank 6 na martial artist dagdag rank 3 mental power user, komprehensibong pagsusuri sa lakas ng kampyon sa pagsusulit na si Fang Ping. Mga stats, 999, at ang iba ay hindi alam. Ang lahat ng stats ni Fang Ping ay iginuhit pa sa graph para madaling makita ang malaking agwat ng lakas. Isang malaking tandang pananong ang inilagay, ito ba ang pinakamaliwanag na bituin ng MCMAU? Ang mga kilos ni Fang Ping ay parang batong inihagis sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng walang tigil na mga alon. Pagbalik ni Fang Ping sa dormitoryo at pinanood muli ang kanyang video, napangiwirin siya at napanganga.
Bamulong si Fang Ping, ang mga clickbait na pamagat na ito, inilalarawan akong parang high-level boss na napadpad sa newbie village. Pagkatapos, seryosong tumingala si Fang Ping at tinanong ang sarili, ganito ba talaga ako? Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, naging mas marahas nga ako. Parang nasanay na akong lutusin ang lahat ng bagay gamit ang dahas. Dahil ba ito sa masyadong mabilis na pagtaas ng aking lakas? Siguro bahagi iyon ng dahilan. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan pa rin ay masyadong mahina ang mga estudyanteng iyon pero gusto pang magpakasiga. Nang lumaban ako sa mga bagong dating na iyon, walang kahit anong pressure. Parang naka-cheat mode. Mahina ay hindi kasalanan, ngunit ang maging mahina at hindi alam na mahina ka, iyon ang malaking kasalanan. Naalala ni Fang Ping ang eksena kung saan ang isang grupo ng mga estudyante ay takot at sumisigaw, habang ang isa namang grupo ay pumapalakpak na parang nakakita ng idolo. Ang kahinaan ay nakakainis at mas masahol pa. Bagamat hindi kayang lutusin ng karahasan ang lahat ng problema, kaya nitong lutusin ang karamihan sa mga problema. Ikinuyom ni Fang Ping ang kamao, iniisip ang mga cultivation technique na nais niyang mabilis na mapataas sa pamamagitan ng sacred manifestation para mapabilis ang access sa resource bank ng Ho Chung Fireseed Resource Bank. Oras na para magliwanag. Marahil dahil nalinawan na niya ang lahat, ang Great Sun sa kanyang isipan ay biglang nagpakita ng senyales ng pagbabago. Ang aking kalooban ng martial arts ay malapit ng mag-breakthrough. Ngayon, sino kaya ang dapat kong ihatid sa kabilang buhay? Mabilis na tumakbo si Fang Ping. Lumipat ang eksena sa susunod na araw, habang naglalakad si Fu Changding kasama si Fang Ping, sinabi niya, Boss Fang, ngayon talagang sikat ka na. Maging ang mga dating estudyante ay nagmungkahi na naisama ka sa rangkang nila. Si Fang Ping, habang naglalakad na nakapamulsa ang dalawang kamay, ay mahinahong sumagot, kaunting kontrobersya lang naman. Maliit na bagay lang iyan, ano ba naman yun? Huwag mo nang masyadong pansinin. Nang marinig ang sagot ni Fang Ping, ngumiti ng malapad si Fu Changding. Boss Fang, napaka-humble mo talaga. Talagang kahanga-hanga. Ano nga ba naman yun para kay Boss Fang, hehe. Tsaka, ngayon kailangan ng pumili ng espesyalisasyon sa cold weapons. Anong armas ang pipiliin mo, Boss Fang? Pagdating ng oras, gusto ko ring pumili ng katulad ng sayo. Habang naglalakad, narinig ni Fang Ping ang tanong ni Fu Changding at bigla siyang huminto. Tila tumahimik ang paligid. Ipinatong ni Fang Ping ang kamay sa baba, nag-isip ng matagal, at sinabi, siguro, si Bat ang pipiliin ko. Tuwang-tuwa si Fu Changding na naghihintay sa sagot ni Fang Ping. Nang marinig ang sagot, para siyang nanalo sa loto. Talaga, si Bat din ang numero 1 pagpipilian ko. Yung mga espada at saber, parang masyadong magaan. Ang sibat pa rin ang may pinakamalakas na dating, sapat na astig. Nagpatuloy sa paglakad si Fang Ping at sinabi, talagang susundan mo ako, ha? Sige lang, pero malamang hindi mo ako madalas makikita. Nang marinig ito, nagulat si Fu Changding. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Fang Ping at nagpatuloy lang sa paglakad. Nakita ito ni Fu Changding at hindi na naglakas loob pang magtanong, tumakbo na lang para sumunod sa likuran ni Fang Ping. Lumipat ang eksena sa silid-aralan ng martial arts, ito ang unang klase kaya maagang dumating ang mga estudyante at maayos nang nakaupo. Sa sandaling ito, si Fang Ping, na nakapamulsa ang dalawang kamay at napakaastig, ay pumasok. Lahat ng estudyante sa silid-aralan ay nakatuon ang tingin kay Fang Ping. Lahat sila ay pinagpapawisan ng malamig. Pagkatapos ay nagbulungan, iyan ang halimaw. Huwag kayong magkakamaling banggain siya. Si Wodong ay nakayuko, nanginginig ang buong katawan, nag-iisip, mula noong araw na iyon, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa at desperasyon dahil hindi man lang ako makalaban, naging dahilan ito para mapanaginipan ko ng ilang gabi na nasa loob ako ng isang tangke ng tubig. Walang tigil na tumataas ang tubig sa paligid. Wala akong magawa. Tanging nilalamon lang ako ng lamig at desperasyon ng paunti-unti. Pagkatapos ay bigla akong majay gising. Paulit-ulit. Ganoon ba talaga kita katang kampiyon sa pagsusulit? Hindi, ang tunay na nakakatakot ay hindi ang 4 na salitang kampiyon sa pagsusulit, kundi siya.
Si Fang Ping. Bigla, mula sa labas ng pinto ng silid-aralan, may narinig na tunog ng kalansing. Isang babaeng guro na may mahabang dilaw na buhok at magandang katawan ang pumasok. Ako si Professor Shu, dalubhasa sa pag-aaral ng iba't ibang uri ng mga alien beast. Ang pangalan ng gurong ito ay Shu Shafei. Ang tunog ng kanyang mga pulang takong ay papalakas ng papalakas. Dahil sa kanyang maikling palda at mahahabang binti, hindi maalis ng mga lalaking estudyante ang kanilang tingin. Nagpatuloy ang guro, bago kayo magsimula sa inyong martial arts training na tatagal ng 4 na taon sa kolehiyo, ang unang klase ngayon ay ako ang magtuturo. Una sa lahat, kailangan kong ipaliwanag ang isang bagay, bakit kailangan nating magsanay ng martial arts at pumili ng cold weapons sa halip na gumamit ng teknolohiya ng hot weapons na matagal nang mayroon ang sangkatauhan. Tak, pinukpok ng guro ang gilid ng display screen gamit ang kanyang tungkod. Pakitingnan ninyo ito. Ang lumitaw na imahe ay mga taong gumagamit ng iba't ibang hot weapons, tulad ng machine gun, na walang tigil na nagpapaputok sa mga. Ngunit tila hindi tumatagos ang mga bala sa makakapal nilang balat. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang guro, dahil ang orihinal na hot weapons ng sangkatauhan ay walang epekto sa mga. Napakababa ng kanilang bisa. Ipinakita ng imahe ang mga balang naiupi ng tumama sa napakatigas na balat ng mga. Nagtatakang sabay-sabay na sumigaw ang mga estudyante, bakit po ganoon? Sa sandaling ito, nagsalita ang ensiklopedia na si Fu Changding. Mula pagkabata, tinuruan ako ni Papa na tanging sa pag-aaral lang ng martial arts makakalaban sa mga dithu. Hindi niya nabanggit ang tungkol dito. Bakit po ganoon? Narinig ni Fang Ping ang tanong ni Fu Changding, naging matalim ang kanyang mga mata, naisip niya, dahil sa mga patakaran. Katatapos lang isipin ni Fang Ping nang umalingaw-ngaw ang boses ng guro, dahil sa mga patakaran. Ang sangkatauhan ay nakikipaglaban sa mga dithu ng mahigit 300 taon na. Hanggang ngayon, hindi tumitigil ang pagtuklas at pananaliksik tungkol sa pinagmula ng mga dithu. Bagamat wala pang sagot, isang bagay ang tiyak, ang mga dithu na ito ay nagmula sa ibang mundo. Itinuro ng guro ang tungkod sa kanyang dibdib at buong kumpiyansang nagpatuloy, kaya, hindi tayo ang pumipili sa martial arts, kundi ang martial arts ang pumipili sa atin. Para makaligtas sa pagsalakay ng mga, maaari lamang tayong umasa sa lakas ng martial arts. Bigla, isang babaeng estudyante ang nagtaas ng kamay para magtanong. Professor Shu, kung ang ating hot weapons ay naaapektuhan ng mga patakaran ng ibang mundo, ibig sabihin ba, ang mga na pumapasok sa ating mundo ay ganoon pa rin kalakas? Hindi ba sila naaapektuhan? Lumakad ng ilang hakbang ang guro. Maganda ang tanong ng kaklaseng ito. Ngunit sa kasamaang palad, wala akong sagot sa iyong katanungan. Gusto ko ring malaman ang sagot. O marahil, ang sagot ay nasa harap na natin, ayaw lang nating harapin ito. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng babaeng estudyante, ha? Ano po iyon? Ang hirap naman pong intindihin ng sinasabi ninyo. Pwede po bang mas simple? Sa sandaling ito, nagsalita si Fang Ping habang ang katabi niya ay nanlalaki ang mata dahil hindi makapaniwala. Paano naging ganito katalino ang lalaking ito? Lahat alam niya, dahil ang mga na iyon ay naapektuhan na ng mga patakaran. Mas malakas pa sila noon. Narinig ng guro ang sagot ni Fang Ping at natigilan ng 3 segundo. Pagkatapos ay inayos pa niya ang salamin para makita ng malinaw kung sinong lalaking estudyante ang may ganito kagandang pundasyon ng kaalaman. Tumingin ang guro kay Fang Ping at pinuri siya, kaklase, naisip mo rin pala iyon. Magaling, gayunpaman, hula ko lang din iyon. Nang marinig ang sagot ng guro, nagkagulo ang mga lalaking estudyante sa ibaba. Imposible, hindi patas iyon. Tama, talagang hindi patas. Ngunit sa mundong ito, maraming bagay ang hindi patas. Ito ang aral na nais kong ituro sa inyo ngayon. Salamat sa inyong pakikinig. Klase na. Dismissed. Pagkasabi nito, tumalikod ang guro at umalis. Ang mga lalaking estudyante ay labis na nanghinayang, kaunti lang ang nanghinayang sa tanong na walang opisyal na sagot, mas marami ang nanghinayang sa pag-alis ng guro. Napahawak sa ulo si Fu Changding dahil hindi makapaniwala sa orihinal na lakas ng mga dithu. Ano ba yan?
Hamina na pala ang mga ditho na ito, pero ganyan pa rin sila kalakas. Kung gayon, ang hinaharap ng sangkatauhan, wala na pala tayong pag-asa? Nang marinig ang sinabi, nag-isip si Fang Ping, ang hinaharap, 10,000 taon mula ngayon, talagang naubos na ang sangkatauhan. Kahit mayroon akong, pagkatapos ng klase, lumabas sina Fang Ping at Fu Changding. May isang guro na may hawak na mga papel. Binigyan ng guro sina Fang Ping at Fu Changding ng tig-isang papel at sinabi, pinag-isang listahan. Sa loob ng 3 araw, isumite ito sa akin. Ngayon, maaari na kayong pumunta sa iba't ibang klase ng pagsasanay sa cold weapons ayon sa inyong interes. Lumingon si Fang Ping kay Fu Changding, Tara, punta tayo sa klase ng sining ng sibat. Ikinuyom ni Fu Changding ang kamao sa pananabik. Opo, boss, pupunta tayo sa klase ng sibat. Agad namang may isang lalaking estudyante na nagturo at sumigaw, narinig ko mismo. Sining ng sibat. Pinili ni Fang Ping ang sining ng sibat. Pansin! Pansin! Huwag na huwag niyong pipiliin ang sining ng sibat bilang espesyalisasyon. Huwag na huwag niyong pipiliin yan. Nang marinig ito ng iba, pinagpawisan sila ng malamig, nanginginig ang buong katawan. Lintik, talaga, kailangan kong magpalit ng klase ng armas agad? Ayokong makalaban si Fang Ping sa iisang arena. Lumipat ang eksena sa klase ng sining ng sibat, nang makitang pumasok sina Fang Ping at Fu Changding, nagbulungan ang mga lalaking estudyante. Si Fang Ping, hindi ko inaasahan na pipiliin niya ang sining ng sibat. May ilang walang muwang na nagtanong, sino si Fang Ping? Hindi mo pa ba nabasa yung article sa website ng school? Huli ka na sa balita. Si Fang Ping ang kampiyon sa pagsusulit ngayong taon, ang pinakamalakas na bagong estudyante. Sa itaas ng arena, isang babaeng guro na may hawak na sibat ang nagsabi, sige, maaari na kayong umalis. Kung sino ang gustong manatili para magsanay pa, pwede rin. Bigla, laming-galinga ang guro at nagulat. Ha, 2 lalaking estudyante pa lang ang dumating. Itinuro ng guro sina Fang Ping. Kayong 2, umakyat kayo rito. Ako si Leo Rakzu. Liunhu Kan, ang inyong guro sa teorya at praktika ng sining ng sibat mula unang taon hanggang 3 taon. Ngayon, 2 lang kayo ang dumating. Sige, ayos lang. Hawakan ninyo ang sibat at salakayin ako, isa-isa, para makita ko ang inyong diwa, KCHT, at kakayahan, 2CHT. Tiningnan ni Fang Ping ang guro at naisip, ang babaeng gerong ito ay puno ng sigla ng dugo, Kihuyet, nasa rurok pa rin ng rank 6 na martial arts. Tiningnan din ng guro si Fang Ping at naisip, siya ba yung batang gumawa ng ingay kamakailan, si Fang Ping? Agad na inihampas ng guro ang sibat pababa. Napakabilis na nasalo ito ni Fang Ping. Pagkatapos ay ginamit niya ang puwersa para paikutin at agawin ang sibat mula sa kamay ng guro. Ipinatong ng guro ang 2 kamay sa baywang at sinabi, hindi masama. Dahan-dahan ding sumagot si Fang Ping, kung gayon, hindi na ako magpapakumbaba. Mag-ingat kayo, ma'am. Kumuha ang guro ng isa pang sibat, iniisip, sinasabihan niya akong mag-ingat. Bagamat hindi pa ako umabot sa antas ng Grandmaster, 10 taon ko nang pinag-aralan ng sining ng sibat. Kahit humarap ako sa isang Grandmaster, hindi ako mahuhuli. Isang bata na ilang araw pa lang sa pasukan ay sinasabihan akong mag-ingat. Hindi pa tapos ang iniisip ng guro nang biglang sumugod ang napakalaking dulo ng sibat ni Fang Ping mula sa malayo. Natigilan ng guro, parang namatay sa kinatatayuan sa harap ng napakalaki at napakalakas na dulo ng sibat ni Fang Ping. Ang pakiramdam na ito ay kamatayan. Habang naghihintay, ang mga teknik sa pagtusok ng sibat ni Fang Ping ay patuloy na pinakawalan. Sa harap ni Guro Liu ngayon ay ang kumikinang na imahe ng matulis na dulo ng sibat. Ang lakas, napilitang paikutin ni Guro Liu ang kanyang sibat para harangin ito, ngunit naitulak siya ng lakas ni Fang Ping ng 2 metro paatras. Sa harap ng napakaraming matutulis na dulo ng sibat ni Fang Ping na sumusugod, nagsimulang pagpawisan ng husto si Guro Liu, nagngangalit ang mga ngipin habang pilit na sumasangga. Paano nagkaroon ng ganito katinding teknik sa sibat? Patuloy na iwinasiwas ni Fang Ping ang sibat. Sa isang magaan na galaw, ang sibat ni Guro Liu ay tumilapon mula sa kanyang kamay,
umikot-ikot sa hangin ng maraming beses bago bumagsak. Ang mga estudyante sa paligid na nakakita nito ay napangiwi, tumutulo ang pawis sa kanilang mga pisngi. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang estudyante ang napabulalas, ito, siguro Leo, natalo ng ganito kadali. Sumingit ang nasa likod, napakalakas. Sabi naman ng babae sa tabi, na video mo ba yon? Kasunod nito ay ang eksena kung saan ang matulis at kumikinang na dulo ng sibat ni Fang Ping ay nakatutok na sa leeg ni Guro Leo. Napalunok siya at napilitang tumayo ng hindi gumagalaw. Nagsimulang bumuhos ang malamig niyang pawis. Nakatitig ang mga mata ni Guro Leo sa bagong estudyanteng si Fang Ping. Dalawang salita ang umalingaw-ngaw, pasensya na. Iyon ang boses ni Fang Ping. Mabilis niyang binawi ang sibat. Nang makita si Fang Ping na nakatayo ng taas noo, isang kamay na hawak ang sibat, kasama ang napakalakas na aurang bumabalot sa kanya, naisip ni Guro Leo, hindi kaya, pagkatapos matigilan at mag-isip ng matagal, nakahinga ng maluwag si Guro Leo, iniabot ang kamay at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na ganito ka pala kahusay sa sining ng sibat. Sa ganitong edad, mayroon ka ng ganitong lakas. Sa kursong ito ng pagsasanay sa cold weapons, maaari ka ng graduate. Nagkagulo sa pag-uusap ang mga estudyante sa likuran. May ilan pang napahawak sa ulo dahil hindi makapaniwala. Isang malakas na, ha, ang narinig mula sa kung sino. Kasunod nito ay ang mga estudyanteng nag-uunahang magsalita, graduate agad sa unang araw ng klase. Wala na akong masabi. Talagang wala na akong masabi. Sobrang dominante. Na-video ko yung kanina. Ia-upload ko sa net. Tiyak na magugulat ang marami. May ilan pang napahawak sa ulo, hindi makapaniwala kahit nasaksihan mismo. Hindi ko matanggap. Ano ba to? Biro ba to? Itinuro ni Guro Leo si Fang Ping at nakangiting nagpatuloy, ang iyong sining ng sibat ay mahusay na, kulang ka na lang ng karanasan sa tunay na laban. Naamoy ko na walang amoy ng dugo sa iyo. Ganito na lang, pumunta ka sa mission center at tumanggap ng misyon. Mayroon ding martial arts tower at cold weapon training room na maaari mo ring puntahan. Dahan-daang itinulos ni Fang Ping ang sibat sa lupa. Agad na nabitak ang sahig at tumayo ito ng tuwid. Nagbigay-pugay si Fang Ping, salamat po sa inyong patnubay, Guro Leo. Sumulyap si Guro Leo at nagpatuloy sa pagtingin kay Fang Ping, maliban doon, wala na akong ibang masasabi pa. Naisip ni Guro Leo, unang araw pa lang ng klase, pwede nang ideklarang graduate sa asignatura? Sa ilang taon kong pagiging guro sa sining ng sibat, kailanman ay hindi pa ako nakatagpo ng ganitong kaso. Mas tumpak sabihin, sa ilang taon ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kalakas na halimaw. Sa sandaling ito, naramdaman ni Guro Leo na napakaliit niya kumpara kay Fang Ping. Pakiramdam ko na sayang ang kalahati ng buhay ko, nasaksihan ang lahat mula simula hanggang dulo, si Fu Changding ay labis na humanga, nagningning ang mga mata, naka-thumbs up ang dalawang kamay, habang nakangiti ng malapad. Boss Fang, ito pala ang ibig mong sabihin na hindi tayo madalas magkikita, ha? Ngayon ko lang naintindihan yung sinabi mo kanina, Boss Fang. Sobrang galing. Talagang nasa tuktok ka, Boss Fang, asterisk. Lumingon si Fang Ping at tinapak ang balikat ni Fu Changding. Kung gayon, pupunta muna ako sa mission center. Manatili ka rito at magsanay kang mabuti, ha? Kaya mo yan. Sipag at tiyaga lang. Kapag may libreng oras ako, dadalawin kita. Pagkasabi nito, tumalikod si Fang Ping at umalis. Sa likuran ni Fang Ping ay mga matang walang tigil na sumusunod sa kanyang anino, kasama na siyempre ang mga mata ni Guro Leo at ni Fu Changding. Sa isip ng lahat, ito ay simpleng isang karakter na kasing lakas ng Diyos. Sa mission center, maingay ang mga estudyante, nag-uusap. Mission A rank, 4 na bituin. Mission B rank, 1 bituin. Sa sandaling ito, isang lalaking estudyante ang nagsabi sa magandang babae sa tabi, bandage, pampatigil dugo, gamot sa sugat, at tuyong pagkain, kailangan nating maghanda pa. Kakailanganin natin iyan. Sumagot ang babae, hindi na kailangan. Hindi naman tayo pupunta sa kagubatan ngayon. Nagtanong ulit ang lalaki, paano kung basta na lang siyang humanap ng gubat sa bundok para magtago?
Huwag kang magrereklamong gutom ka doon, ha? Hindi nagtagal, dumating din si Fang Ping sa mission center. Magaling. Titingnan ko kung may magandang misyon. Tumingin siya sa isang malaking board na puno ng mga misyon, Mission A rank, hulihin ang wanted na kriminal, rank 5. May kaso ng pagpatay. Magdala ng kinakailangang armas, maaaring patayin kung kinakailangan. Requirements, rank 5 martial artist pataas, mayaman sa karanasan sa laban, mahusay na puntos sa cold weapon training course. Inirerekomenda, grupo ng 2 o higit pa. Gantimpala, 10 milyong cash, 50 academic points. Mission B rank, hulihin ang wanted na kriminal, rank 4. May mga kasama. May kaso ng pagpatay. Maaaring patayin kung kinakailangan. Requirements, rank 4 na martial artist pataas, may tiyak na karanasan sa laban. Gantimpala, 2 milyong cash, 20 academic points, batay sa bilang ng napatay. Mission C rank, hulihin ang wanted na kriminal, rank 3. May kaso ng pagpatay. Maaaring patayin kung kinakailangan. Requirements, martial artist na may sapat na karanasan sa laban. Gantimpala, cash, 5 academic points. Tiningnan ni Fang Ping ang mission board at medyo nadismaya, tulala ang mukha. Nagtaka siya, bakit puro mission sa paghuli ng mga kriminal? Nasaan ang para sa mga alien beast? Isang lalaki sa malapit ang nakapansin sa pagtataka niya at nagsalita, unang beses mo rito? Sa umaga, puro wanted na kriminal. Ang mga misyon sa dito ay ipinapaskil sa hapon, ang natitira ay sa gabi. Tinanong niya, bagong pasok na estudyante? Nang magkaroon ng kaunting impormasyon, naintindihan na ni Fang Ping. Ganon pala. Kung gayon, ito na lang ang kukunin ko. Itinuro ni Fang Ping. Isang napakalakas na mental power ang lumabas. Isang papel ng misyon ang nahila at lumipad papunta sa kamay ni Fang Ping. Nagulat ang lalaki at napabulalas, lilang mission slip. Ito ay isang A-rank duo mission. Sigurado ka ba? Habang hinihintay ang sagot ni Fang Ping, nagduda ang lalaki sa kakayahan nito at ngumisi, iniisip, naiintindihan ba niya ang hirap ng misyong ito? Kung matalino siya, mabilis siyang hihingi ng pasensya at sasabihing nagkamali siya. Nakatitig lang si Fang Ping sa lilang mission slip at mabilis na sumagot, HMM, marahil hindi angkop sa akin ang misyong ito. Nang marinig ito ng lalaki, nakahinga siya ng maluwag. Tama nga ang iniisip ko. Paano niya magagawa ang ganito kahirap na misyon? Bigla, sunod-sunod na lilang mission slip ang hinayla ni Fang Ping pababa. Labis na nagulat ang lalaki at hindi makapaniwala. Tiningnan ni Fang Ping nang mabilis ang mga ito, pagkatapos ay hinampes ang mesa. Muling lumipad paitaas ang mga lilang mission slip. Seryosong nagtanong si Fang Ping, wala na bang mas mataas na misyon kaysa sa A-rank duo? Saan galing ang walang alam na ito para manggulo? Naramdaman ng lalaki ang labis na pagkainis, kumukulo ang dugo, at sumigaw, kaklase. Binabalaan kita. Kung sadya kang pumunta rito para paglaruan ako, may karapatan akong i-report ka sa paaralan para bawasan ang puntos mo. Samantala, si Fang Ping ay nakatingin lang sa mission board, mukhang hindi kontento sa mga misyon doon. Bumulong siya, bakit? Hindi ba ito ang lugar para tumanggap ng misyon? Naghahanap lang naman ako ng mas mataas na antas ng misyon. Nagalit ang lalaki, itinuro ang board at sumigaw. Ang requirements para sa A-rank mission pataas ay kailangang may sapat na puntos sa cold weapons at malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Isa kang bagong pasok na estudyante, natutugunan mo ba yon? Keng! Ipinitik ni Fang Ping ang isang 6 na bituing badge. Tumama ito sa mesa at tumalbog. Nagulat ang lalaki, nagmamadaling sinalo ito gamit ang 2 kamay. Hawak ang badge, labis siyang natakot at nanginig. Ito ay rank 6 na martial artist badge. Pagkatapos ay kinilabutan siya, pinagpawisan ang mukha, nanginginig ang kamay na hawak ang rank 6 na badge, at nagtanong ulit, ay ito, sa iyo ba to? Naging matalim ang mga mata ni Fang Ping, itinaas ang kamao at sinabi, o gusto mong subukan kung sumuntok para malaman kung totoo o hindi. Natakot ang lalaki, hindi makatingin ng diretso, at nauutal na nagbigay ng impormasyon. Ang misyon ay nangangailangan din ng pinakamataas na puntos sa cold weapon course.
Malamig na itinuro ni Fang Ping. Isang oras lang ang nakalipas sa klase ng sining ng sibat, kinilala na ako ni Guro Liu na graduate na. Sa tingin ko, malapit nang ma-record ang puntos ko. Nandoon pa rin siya. Pwede mo siyang tanungin. Nang makita ang matatag na kilos ni Fang Ping, labis na natakot ang lalaki, hindi magawang imulat ang mata. Iniabot ang dalawang kamay at sinabi, "Oo. Sige, kunin mo ang student ID mo. I-record ko sa logbook, kailangan ko lang gawin ang procedure, kaunti." Agad na inihagis ni Fang Ping ang kanyang student ID. Ang lalaki, sa kaba, kapag hindi ko ito ginawa ng maayos, magagalit siya at isang suntok lang, tapos na ako. Kaya nagpatuloy siya, ang mga A-rank mission pataas ay kailangan pa ng approval. Mula sa pamunuan ng paaralan. Hindi porket gusto mong kunin ay makukuha mo na. Nang makita ang student ID ni Fang Ping, muli siyang nabigla. Magic City Martial Arts University. Nahulog siya sa upuan, walang kulay ang mukha. Ikaw si Fang Ping. Naging matalim ang mga mata ni Fang Ping, isang malakas na aura ang lumabas. Yumuko siya at sinabi ng walang kakurap-kurap, "Gaano ka pa katagal mag-aalinlangan? Maniwala ka man o hindi, direkta kitang irereklamo." Namutla ang mukha ng lalaki, iniisip, bakit ganito kalakas ang kanyang presensya? Agad siyang maingat na sumagot, "Bawat galaw ay sinusukat, kapag natapos na ang pagsusuri, agad kitang aabisuhan." Hawak ang student ID at badge gamit ang dalawang kamay, yumuko siya at iniabot ito kay Fang Ping na may matinding kaba. "Pipak, itago po ang student ID at badge." Nang tumalikod si Fang Ping para umalis, nagkandaw-tal-yutal pa ang lalaki, "Kamakaway, sandali. Sa susunod na pagpunta mo." Ang totoo, sa isip niya, isang beses pa lang, takot na ako. Anong susunod pa? Mas mabuti pang huwag ka nang bumalik? Habang naglalakad, naisip ni Fang Ping, malapit nang magtanghalian. Mamayang hapon, pupunta ako sa Martial Arts Tower para tingnan. Samantala, sa sword training room, pagkatapos ng kahangahangang pagpapakita ng espada ni Wodong, pumalakpak ang lalaking guro at pinuri siya. Hindi masama, isang taong hindi pa nagsasanay ng sword techniques, pero sa loob lang ng 2 oras, na-master na ang mga pangunahing galaw. Sumagot si Wodong, "Salamat po sa papuri, sir." Sa tabi, 2 lalaki ang nagbubulungan. Sabi ng isa, "Siguradong nagsanay na yan dati. Siguradong may tradisyon sa pamilya." Hindi sumang-ayon ng isa pa, "Nagsanay man o hindi, hindi ba makikita ng guro?" Walang bakas ng kalyo sa kamay ni Wodong. Talagang talento. Napakagaling talaga. Si Wodong ngayon ay hawak ang espada ng may pagmamalaki. Marahil hindi alam ng mga taong ito. Ang aking talento sa element control ay metal, natural na malapit sa cold weapons. Bawat martial artist na may control sa metal ay isang henyo sa larangan ng cold weapons, walang exception. Nararamdaman ko pang ang humihinga ang espada sa kamay ko. Ano ba naman si Fang Ping? Wala pa siya rito. Hindi ako naniniwalang kaya niya akong higaitan sa lahat ng bagay. Kung pag-uusapan ng cold weapons, ako talaga ang numero 1. Fang Ping, pumunta ka rito. Bubugbugin kita hanggang sa mawala ka. Ha, sa sandaling ito, ilang estudyante na may hawak na telepono ang nabigla at napabulalas, Diyos ko. Makapaniwala ba kayo? Sobrang hindi ka panipaniwala. Bilis, tingnan niyo ang impormasyon sa forum ng paaralan. Si Fang Ping. Ang lalaking ito, hindi na tao. Pinakamalakas na halimaw sa kasaysayan. Graduate sa loob ng 20 minuto. Nagtala ng 7 bagong record. 3 galaw lang, tinalo ang cold weapon instructor na si Leo. Gaano nga ba kalakas ang sining ng sibat ni Fang Ping? Sining ng sibat, antas ng pagpasok sa detalye. Sining ng sibat, antas ng kontrol. Komprehensibong pagsusuri sa lakas ni Fang Ping version 2.0. Nang marinig ang impormasyong ito, nahimatay si Wodong, tumamba pa atras, namuti ang mga mata. Natarantang tinawag siya ng guro, "Wodong? Anong nangyari sa iyo?" Pagkaraan ng ilang sandali, umubo ng ilang beses si Wodong, pilit na nagsalita, "Sir, gusto ko pong magpalit ng specialization."